Okay, mayong buntag pagbalik mga kaigsoon, ano? Salamat sa Ginoo sa lain na pong higayon. Nga kita makapamalandong sa pulong sa Dios. Ganina nga atong Sunday school, demons cannot possess Christians. But pwede siya moatake sa mga Kristohanon, no? Demons attack the Christian. Mo niya to pagatagan og pagtagad nini nga kabuntagon. Ablihan nato atong mga Biblia diya sa Ephesians chapter 6 verse number 10 down to verse number 12 o niya iambak ngadto sa verse number 18. Ephesians chapter 6 verse number 10 to 12. I-jump na to sa verse 18 ingon padre. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God that ye may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Verse 18, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Now, ang atong kaaway, tinuod siya, pero spiritual, spirit being. Ang mga anghel, mga espiritu sila. Sumala pa sa Hebrews chapter 1, verse number 13 of 14. Hebrews 1:14. Are they not all ministering spirits sent forth to minister for them who shall be heirs of salvation? So ang mga anghel, mga spirit being. Unya, doon ay duha ka klaseng anghel. Bad and good angel. Ang mga bad angels, mo ni sila ang mga mikuyog ni Lucifer aron pagrebelde sa Dios. Gihagbong sila sa Dios mga kaigsunan o gitawag sila mga sinalikway nga mga anghel. Karon, ang mga bad angels naa sa tibuok kalibutan. Dili sila omnipotent. Dili sila omnipresent. Apan tungod sa kadaghan nila, no, pwede silang makatintal sa kaawa sa tao. Labi na og dili pa pundado sa pulong sa Ginoo. Si Apostol Paul nagpasidaan siya sa mga Kristohanon nga dapat magmalig-on kita dili lang sa physical apan diya sa spiritual. Sa katapusan, buot pasabot naa siya sa gitawag og conclusion sa iyahang sulat sa iglesia sa Efeso. Sa katapusan akong mga igsoon, pagmalig-on diha sa Ginoo. Nga naman unsa may rason nga dapat magmalig-on ta diha sa Ginoo? No? Og diha sa gahom sa iyang kusog. So gitudlo ni Apostol Paul nga mahimutang magpakalig-on diha sa Ginoo. Nagtudlo si Apostol Paul nga kita mahimong dependent sa gahom sa Dios. Unya sa ingon niya sa verse 10 nga magpakalig-on ta diha sa Ginoo, miingon dayon siya sa verse 11, isulob ang tibuok hinagiban sa Dios. So, ang whole armor of God, maoy atong sulobon. Aron makasukol ta sa verse number 12, batok sa kay kita wala nakig-away batok sa unod ug dugo, apan batok sa mga pamunuan. No? Batok sa mga kagamhanan or pangulo sa kangitngit. Kisa ni pangulo sa kangitngit ang yawa. Siya ang leader, siya ang pangulo, no? Sa against the rulers of the darkness of this world, mga kaigsoon.
So how to fight? Saan na to pagpakig-away ang kaaway? Nasa verse 18. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit. No? Demons attack the Christian. They say to spread the false doctrine. Kabalo ba mo nga ang mga Kristohanon ginaatake sa yawa, pinaagi sa pagpalapnag sa mga sayop nga mga pagtulunan? No, daghang mga Baptist karong panahon nga natudloan og mga false doctrine. Naay mga Calvinism doctrine, naay New Lighter nga mga doktrina nga ang mga naapay gitawag og basta daana sa social media mag-igsunan. Unya ari ka sa uban nga mga so-called churches, dunay mga false doctrine, sana siya paagi sa yawa aron pag-atake sa mga Kristohanon, aron pagsaag, aron mahisalaag ka. No? 1 Timothy chapter 4 verse number 1. 1 Timothy chapter 4 verse number 1. Now the Spirit speaketh expressingly that in the later times some shall depart from the faith, giving head to seducing spirit and doctrines of devils. Sa ato pa, moabot ang panahon nga ang mga Kristohanon atakihon sa yawa, pinaagi sa sayop nga mga pagtulunan. No? Karon ang Espiritu sa tataw nagsulti. Ang Holy Spirit nagsulti nga sa ulahi nga mga panahon ang pipila managpamiya gikan sa pagtuo. So dunay mga pipila dili tanan nga mobiya sa pagtuo. Kanang mao nga pagtuo diha doktrina na dili na salvation. Dili man pwedeng biyaan ang kaluwasan, kang kaluwasan silyado or gasa man na imong gidawat. So dunay mo biya gikan sa pagtuo, that faith is nagrepresent siya sa doktrina, no? Nga nagatagad sa nagapanghisalaag ng mga espiritu. Kanang espiritu diya nagrefer na sa mga leaders o mga pagtulunan sa mga yawa. Sa ato pa daghang mailad ani magigsunan, no? And then so, demons attack the Christians. They seek to spread false doctrine through his false ministers. Pinaagi sa iyang mga sayop ng mga ministro. They seek to stir up trouble among church members, mga kaigsunan. Mangita siyang pamaagi ang yawa nga muguba, musamok, magka-divided, no? Magka-bahin-bahin ang mga membro sa iglesia. James chapter 3 verse number 14 to 15. Munang magbantay gyud ang mga membro, no? James chapter 3 verse number 14 to 15. Apan kun kamo adunay mapait nga pagsinahay o panagbingkil diya sa inyong mga kasing-kasing, ayaw paghimaya ug ayaw pamakak batok sa kamaturan. Kini nga kaalam wala nagakunsad gikan sa itaas apan yutan-on, unodnon, yawanon. Ang gingnan na ni mga members sa church in Jerusalem. Kabalo ba mo sa Corinth Church, no? Sa Corinthian, doon na sila gitawag og church division. Nabahin sila tungod gyud naa may daghang mga banggiitan nga mga magtutudlo. Si Pablo, no? Si Apollos, kuyaw kani si Apollos good. So nabahin sila. Unya usad na siya sa attack sa yawa, no? Demons attack alang sa mga Kristohanon nga maguba ang unity.
tandugon sa yawa ang garbo sa mga Kristohanon. Kaya sa Christian na tanabi, agyapon tayo pride. No? So, they say to stir up trouble among church members. Ang kaaway, mga kaigsunan, ang yawa, ang demons, mangita siya og mga pamaagi, no? Mangita siya og hagdanan aron makasaka siya sa pagguba sa mga membro sa simbahan. And then Luke 22 verse 31, they tempt us to sin. Luke 22 verse number 31. Ang mga demonyo, mga kaigsunan, mutintal, manintal, kanato, aron kita makasala. Luke chapter 22 verse number 31. Og ang Ginoo mingon, Simon, Simon, tanawa, si Satanas nagatinguha sa pag-angkon kaninyo, aron nga siya muayag kaninyo sama sa trigo. Unsa daw? Ang yawa, mga kaigsunan, Satan hath desired to have you. But pasabot, naninguha ang kaaway nga matintal ta, aron makasala. Kay panahon nga makasala ta, maguba ang ato ang mindset diha sa pagdaig, diha sa paghimaya sa Ginoo. Butangan kaniya og pagduduha, pagduda, negative thoughts ug uban pa nga mga bati makaguba sa imuhang Christian life. Di ba? So ginaatake ta mga kaigsunan, mga Kristohanon sa atong kaaway nga mao ang mga demonyo, no? So let us be ever mindful that our enemy has delivered, no? Kuan na dito mag-igsunan, hinumduman nato nga atong kaaway, naka-overcome na tadan in spirit. Ephesians, no? Atong gibasa naman ako ganina. So, natong mga Kristohanon, ko ang mga demonyo nag-atake ka na to, unsa may angay buhato na to, kung gina-atake ta. Number 1, always be humble. Dapat kanunay kitang mapainubsanon. Kaya kung kanunay ta nga mapainubsanon, ang Diyos kanunay po nagahatag ka na to grasya, sustaining grace, aron pag-overcome sa mga struggle, sa mga temptation nga atong ginaatubang. No? James chapter 4 verse number 6. But he giveth more grace, wherefore he saith, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. So kung kanunay ta nga magtinguha sa pagkamapinubsanon, kanunay tay hatagan og grace, pabor sa Dios, mga kaigsunan. Di ba? Kung paboran ta pirmis Ginoo, makabantay ta sa buhat sa yawa. Makasukol ta, mga kaigsunan. Di ba? So, dapat, verse number 10, humble yourselves in the sight of the Lord, and He shall lift you up. Dili ka ituboy sa Ginoo kung ikaw mapahitason. Dili ka niya lig-onon kung sa pikas nga bahin nagmapahitason ka. Pero alang sa mga mapinubsanon, ginahatagan sa kanunay og pabor sa Dios. Okay? And then, number 2, mga kaigsunan, Mateo chapter 26, verse number 41. Watch and pray. Diba? Dili lang kay magpainubsano lang ta, kundili kinahanglan pod nga magbinantayon ta o magampo. No? Watch and pray that ye enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak.
Di ba? So si Kristo mga kaigsunan nagtudlo nato nga mahimutang magtukaw, magmabinantayon pinaagi sa pag-ampo. So continue in prayer. No, kay mo ni siya paagi nga makabantay ta sa lihok, sa buhat sa mga demonyo, mga kaigsunan. No, kay kung di magut ta makapaubos mo na makasukol ta. Labi na social media. Oh. So mo nang kinahanglan gyud ay ang pagka mapinubsanon, kinahanglan gyud ay ang pagka mainampuon o pagka mapinantayon. So ang Dios magapananglangin kanaton tanan magampo ta. Labi langit nun og balaan ng mga Dios, salamat sa imong mga pulong nga nagtudlo kanamo Lord. Ang kaaway di ay namo atake. Nangita siya og paagi nga maguba ang among pag-focus sa imong mga doktrina. Mangita siya paagi nga mutuo mi sa mga bakak ng mga pagtulunan. Apan salamat Ginoo nga ikaw nagahatag kanunay sa imong mga pulong sa pagpahimangno. Kaway nagapangita og paagi nga maguba ang among unity, ang among kalig-on, ang among tinguha, among commitment diya sa pag-alagad nga kanimo. Busa tabangi kami o Dios. Nga mahimo kaming mapanubsanon aron kanunay hatagan mo kami og pabor, grasya. Ug labos tanan, mahimo kaming mabinantayon sa among kinabuhing Kristohanon, sa among sinultihan, sa among pangunahuna, ug sa among lifestyle o Dios. Ug sa katapusan Ginoo, nagtudlo ka nga mahimo kaming prayerful nga Kristohan. Imo ni ang paagi nga malig-on kami ug makabantay sa mga buhat sa kaaway. Ang tanan dug himaya imo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Ibalik sa to MC for responsive and closing prayer.